Kung titignan natin ay ang Gilas ang number 1 ngayon sa standings ng Group A. Sunod ang mga teams ng Australia, New Zealand at Guam. Alam na alam ni Coach Tim Cone na pwede itong mabago lalong-lalo na nga kapag nakaharap na natin ang mga teams ng New Zealand at Australian Boomers at pwede rin naman na mapanatili natin ito. Yun ay kung magawa nating manalo laban sa team ng Australia at New Zealand. Malakas ang dalawang teams na ito, tayo talaga ang tihado, pero sa muling pagbabalik ng isang kay Soto ay mas gaganda ang chances natin magkakaroon ng pagkakataon na maka-upset ang Gilas team kontra sa team ng Australian Boomers. Alam na natin na aprobado na nga si Benny Boatwright, naturalize na siya ng ating national basketball team at posible naggamitin na nga siya ni Coach Tim Cone laban sa team ng Australia at New Zealand. Kasabay ng muling pagbabalik ni kay Soto, depende na ito sa magiging takbo ng kanilang ensayo at ang sigurado lang natin meron na tayong JB, meron pa tayong Benny Boatwright at ipapaubayan na natin kay Coach Tim Cone kung sino ang gagamitin niya sa dalawang naturalized player sa paparating na heavyweight matchup natin laban sa team ng New Zealand at Australian Boomers. Malaki ang upside ni Benny Boatwright, meron siyang size, athletic at mataas ang shooting percentage sa 3-point area kaya nga gusto rin siya ni Coach Tim Cone at kung sa magaling ay magaling silang dalawa ni Justin Brownlee. Si Coach Tim Cone na nga ang bahala kung anong klase ng diskarte ang kanyang gagawin sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Alam na alam ng Australian Boomers ngayon na isang threat ang Gilas kapag kumpleto ang kanilang lineup at naghanda sila ng gusto. Posible talaga ang history para sa Gilas sa second window, may kakayahan sila na manalo laban sa team ng Boomers dahil na rin sa meron na tayong QMB, nagbabalik si kay Soto at may option pa tayo na JB at Benny Boatwright. Malaki na ito na ang chance na hinihintay natin na maka-upset laban sa team ng Boomers, kaya naman sigurado na magiging isang blockbuster ang laro ng Gilas na kumpleto ang lineup laban sa team ng Australia at New Zealand. Marami ang gustong makakita sa laro ng bagong Gilas natin dahil sa mas pinalakas nilang lineup, kaya mas lalong nagkaka-interes nga rin ang mga basketball fans. Hindi na ito ang Gilas ni Coach Tim Cone na nahirapan sa FIBA Asia Cup dahil sa pagkakadagdag ni Kay Soto at QMB sa ating lineup at talagang malaking dagdag pwersa ito laban sa team ng New Zealand at Australia. Kitang-kita natin na talaga namang wala tayong panama laban sa team ng New Zealand at Australia sa FIBA Asia Cup, pero dahil sa magbabalik na nga si Kai at meron pang QMB ay bibigyan natin ng magandang laban ang dalawang powerhouse teams sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Meron na tayong size ulit na tatapat sa size ng ating mga kalaban. Lalakas ang ating depensa sa ilalim at lalawak naman ng ating option sa opensa. Hindi pa natin nagagawang manalo laban sa team ng Australia. Sila lang ang nag-iisang team dito sa FIBA Asia na hindi pa natatalo ng Gilas sa kasaysayan ng basketball sa division natin. Kaya ito ang isa sa pinaka-goal ng Gilas, ang makaisa laban sa team ng Australia na pwede nating magawa at maitala sa kasaysayan ng FIBA Asia. Mula sa 16 teams ay 4 ang matatanggal pagpasok ng second round, 12 na lamang ang maiiwan at 5 pa ang kailangan na ma-eliminate mula sa 12 teams na ito, kaya magiging mahaba at competitive ang mga laro sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hinangaan tayo noon ng coach ng Latvia sa ating pagkapanalo laban sa kanilang team at hindi talaga inaasahan ang pangyayaring iyon. Nasa kanila ang home court advantage, sa kanila talaga ang mga fans noon, kokonti lamang ang mga Pinoy sa Regal Latvia. Fans ng kalaban ang pumuno sa venue, pero Gilas nagawa pa rin na ma-upset ang kalaban. May kakayahan ng Gilas na gawin ito sa isang powerhouse team, kaya kung nagaw nila laban sa team ng Latvia ay may chance rin na kaya nilang gawin ito laban sa team ng Australia naman ngayon. Talaga namang isang shocker ang panalo ng Gilas laban sa team ng Latvia. Gumawa ito ng ingay sa mundo ng basketball, maging si Jordan Clarkson ay hanga sa ipinakita ng Gilas laban sa team ng Latvia. At usapang naturalized player naman tayo, meron na tayong Justin Brownlee, Benny Boatwright at Jordan Clarkson ngayon. Maganda sana kung maging local player ng Gilas si Jordan Clarkson. Makakasama niya si Brownlee, kasabay ng paglakas ng frontline ng Gilas ay kahit na sinong team ay magagawa ng Gilas na tapatan at posible tayong manalo. Tanggal ngayon ng 4 na teams sa first round pa lamang ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at sa grupo natin, Guam ang maaalis at ang Gilas, Australia at New Zealand ang makakapasok sa next round na kung saan ang mga malalakas na teams ang matitira at maglalaban-laban para sa 7 spots na maglalaro sa FIBA World Cup na galing dito sa Asia. Kung nagawa ng Gilas ng pataubin ng powerhouse team na Latvia, hindi nga rin malayo na magawa nila ito laban sa team ng Australia. Sila na lamang ang team na hindi pa nagagawa ng Gilas na talunin dito sa FIBA Asia. Maganda rin at nakatikim na si QMB ng Gilas exposure laban sa team ng Guam. Meron na siyang ideya kung paano tumatakbo ang sistema ni Coach Tim Cone, kaya pagpasok ni Kai ay magiging madali na ang lahat alam na nila ang kanilang gagawin sa hardcore
court hindi na gaanong mahirap pa na mag-adjust at tiwalang-tiwala rin ang team ng Australia sa kanilang mga NBL basketball players at hindi nga naman natin maipagkakaila ang lakas nila dahil dito nga rin nanggaling si Josh Giddey. Naglaro sa team ng Adelaide 36ers bago napunta sa NBA at dito rin sa team ng Adelaide 36ers naglaro si Kai Sotto. Hindi nga lang inabutan ni Kai itong si Josh Giddey at kung nagkataon ay baka sila pa ang naging tandem sa NBL Australia parang Kai Sotto at Yuki Kawamura ng Japan B1 B-League.